Ayan, syempre sa mga viewers worldwide, tayo po nakatutok sa programang Kwento Mo ang Bida Jigo Live. Talagang pangmalakasan ang ating episode, no? So matindi ng guest. May mga empleyado kami na alas 12 pa yung pasok. Pumasok na sila ng alas 10 para makita ng personal si Miss Heart Tolosa, mga kaabante. Talagang matindihan. Biro mo, alas 12 yung pasok. Pumasok ng alas 10. Iba talaga yung hatak ng ating special guest sa poster pa lang. Talagang nag-early in. So let's all welcome Miss Heart Tolosa. Miss Heart, kamusta Hello po? Good evening po. Hello, Sir Jigo. Good evening din po. Ayan, grabe. Na-starstruck ako sa inyo, ma'am. Parang hindi ko masabi kung si Sam Pinto ba ang nakikita ko. Sino kadalasan sinasabing kahawig niyo, ma'am? Ayan, Sam Pinto. Oh, di ba? Galing, no? Yan ang number one. Yan, oo. Talagang kuwang-kuha lahat ng anggulo, panalo, tsaka yung bait nyo po. Parehas na parehas. Talagang nakadagdag Pinto lalo yon. Well, anyways, bago natin pag-usapan namin successful aesthetic clinic na meron kayo ngayon, balikan po muna natin, no, ang inyong humble beginning, should I say. Parang pwede po nating i-share dito sa ating balik tanaw yung inyong mga pangarap nung bata pa kayo. Nung bata pa kayo, lagi ba kayong muse? Ano yung mga pangarap nyo noon? Mga libangan? Something like that. Growing up, paano kayo naging posigido sa buhay at ano pa yung mga iba nyo pang mga pangarap sa buhay? Okay. Matatandaan ko nung bata ako. Ang pinaka natatandaan ko talaga ay yung gusto ko magtinda. Mahilig ako magtinda. Parang 6 years old, 5 years old ako, bumibili ako ng mga chichirya sa kanto, ganyan. Tapos ilalagay ko sa bahay, kunyari may bibili doon, pero wala naman talaga bibili. So pinoproject nyo lang? Pinoproject ko lang. Parang gusto ko magnegosyo. Ayan, oo. Doon pa lang, bata pa lang talaga ako. Yun na talaga ang gusto ko. And then, ayan, nung high school, nag-muse din, nakukuha tayo ng muse. Pero wala pa ako masyadong confidence noon. Parang mahihain ka pa. Parang nating, sobrang mahihain parang talaga. nating may nag-nominate sa'yo, nagalit ka paano sa nag-nominate. Nananahimik ako dito, ba't nyo ako ginawa? Oo, ganun, totoo, ganun na. Then, ayan, so, going back dun sa pagpili sa'yo ng muse, kumbaga, paano mo na-enjoy? Because di ba may time na parang hindi mo talaga gusto at all, may kita mo parang labag sa loob mo yung pagsali, pero in your experience na parang ikaw yung pinakamaganda sa classroom na mag-represent sa section nyo, how was it? Na ano ko naman siya, naitawid ko naman, sabi ko parang, okay, dito na ako, kailangan ko siyang, kailangan ko ng pangatawan, kailangan kong panindigan. Tama. And then, experience. Kasi doon naman tayo natututo talaga, doon tayo nag-grow. Correct. Ayan. Very well said. So balikan natin yung entrepreneur mindset mo nung bata ka na 5 to 6 years old, sabi mo, nagpo-project ka na may tindahan ka, may gusto bumili. Nagpatuloy ba to during elementary, growing high school na parang sinubukan mo rin na magnegosyo? Like, kasi pag mga bata, may mga lapis, yema. In your case, na-try mo ba yon? Yes, na-try ko. Gumagawa ko ng mga Graham balls. Wow! Nung high school ako. Tapos binibenta ko sa classroom. Kahit hindi pa Siya yung patok nagiging no? extra Ikaw yung income una. ko. Oo. Yeah, siya yung nagiging extra income ko. Kasi hindi rin madali yung buhay namin that time. So, doon ako kumukuha ng pambaon. Extra. Oh. Pambaon. Tapos sumasideline din ako sa mga computer shop para may mapabaon ako, may ma-project, ganyan. So sa computer shop, parang natin ikaw yung nagbabantay. Yung parang, time mo na. 10 minutes ka na lang, ha? Extend. O sige, extend ko. Ganon. So, at the early age, kumbaga namulat ka na dun sa responsibility kahit after school, meron kang shift. Or before school, meron kang shift. Parang ganon. Oo, ganon. Paano mo na-manage yun, Miss Heart? Ayun, hindi ko siya, kumbaga, yung eagerness ko na maitawid yung sarili ko from yung mga baon, yan. Sabi ko, kailangan kong magsumikap, kailangan kong magtrabaho, kailangan kong matulungan yung magulang ko sa paraang kaya ko. So, ayun ang ginawa ko. So kahit mahirap siya, kasi may ibang mga estudyante na itutulog ko na lang yan. Ikaw, meron ka pang ibubunong ilang oras. Kasi tulog mo, baka ilang oras na lang yon, di ba? That kind of sacrifice para hindi ka makabigat somehow sa pamilya mo. Parang ang dating kasi nito, masyado mo silang mahal para ipakarga mo. Although, di ba, yung mga magulang gano'n naman, di ba? Anak, anong kailangan mo? Pero ikaw, na-foresee mo na baka kulangin kami, ako na lang yung gagawa ng paraan para makatulong. Di ba? Grabe yung ganong... anong reaction nila kapag nalalaman nila na yun nga, kumarakit ka? Anong sinasabi nila sa'yo kadalasan? Ayun, minomotivate lang talaga ako ng parents ko na
kung ano man yung hirap na pinagdadaanan namin that time, makakakayanan din namin. Basta magtulungan lang kami. Ayan, mag-aral din ako mabuti. Yan Tama. ang bilin nila sa akin. Para pagdating ng araw, ayan, lahat ng mga paghihirap natin magbubunga. And yun. Yun nga, di ba? Yun ang maganda dyan. Parang magandang malaman ng mga kababayan natin na hindi hadlang yung sitwasyon Hirap. mo. Yan, yung hirap, no? Yes. Iba kasi pag sinabing mahirap, wala na. Hanggang dito na lang ako, tatanggapin na lang nila. Wala silang gagawing paraan para umusad, makatulong sa pamilya. Para dating kung wala na may provide si mami at si daddy o si papa at si mama, okay na lang yan kung ano na lang siguro ibigay. Pero in your case, lumabas ka dun sa comfort zone mo at talagang tinaguyod mo yung sarili mo. Tanda ko kasi nun talagang kami, to the point na struggle talaga yung family namin. Wala yung daddy ko nalayo sa amin, tapos yun, hindi siya nakakapag-support. Not that time. So kami lang ng mama ko ang Tulungan talaga. Kasi tulungan kami. Natandaan ko na nangutang siya sa tindahan para lang may makain kami. Grabe, di ba? Tapos minsan, matatapat ka ba doon sa masungit na tindera? Yung mga Ayun. ganyan, may masasabi. Oo. Siyempre, wala kang choice. Kakainin mo talaga yung sa'yo. Yung sinabi, So di ba? ayun, Oo. lahat yun pinagdaanan namin. Kaya na-push din talaga ako. Na magtagumpay. Kumbaga, whatever it is, you will always win in life. Parang ganon. Yes. Hindi ka papayag na manatili sa ganong sitwasyon. Yes. Yun ang magandang motivation dyan. So, right then and then, paano naman yung tinatawag nating focus? Kasi di ba minsan may times na mapapagod tayo ng sobra. We're talking about nung high school days, so nagtatrabaho ka pa sa yung nag-extra ka pa sa computer shop, yung may times na napapagod ka, gusto mo sumuko, paano mo ito, minomotivate yung sarili mo na hindi, kailangan talaga ituloy ko to, hindi pa pwedeng sumuko, ayan. Ayun, talaga nagsumikap ako na matapos ko rin yung pag-aaral ko at makatulong ako sa magulang ko. Yun talaga yung number one na why, kung bakit ako nandito. Correct. Yun ang goal. And then, Kasi pag naisip mo yung why, lumalakas ka eh. 'Di ba? Yung tipong parang ang dating, ba't ko ba ginagawa to? Tapos minsan napapagod ka na. Pag nagpalamon ka dun sa sistema na napapagod ka na, talagang bibitaw ka. Pero pag naalala mo yung why, all of a sudden yung zero mo magiging 100. 'Di ba? Yun ang naging motivation mo during that time. Kahit imposible, nagagawan mo talaga ng paraan. What was the hardest experience during those days? I mean, may time ba na nagkasakit ka dahil hindi mo na kinaya o yung tipong naubusan kayo ng ulam, yung mga ganong pinakamahirap na pag naalala mo, lalo kang hindi papayag na babalik ka doon. ayun, yung time na ang kinakain na lang namin yung kinakain ko is Bear Brand. Sorry. Gatas. Nilapit natin. Okay. Oo. So, gatas. I mean, Okay, yung pulbo. kanin, Talaga ng tapos nilalagay ko yung pulbo. Bear Brand. Ayun, yung pulbo ng gatas. Ayun. Okay, powdered milk. Ayun na lang. Just to be safe. So, ulam nila is powdered milk. So, dumating sa point na ganun, no? toyo, ayan. So sabi ko, yun yung mga bagay na ayoko nang balikan, na hindi na pwede, hindi na siya, ayoko na maranasan ulit, at saka ng pamilya ko. At saka yung magiging pamilya ko din. Pero it makes you stronger pag Yes. naalala mo na nalampasan mo yun. Because most of these days, so kahit sinong tanungin mo, parang hindi nila kaya yon, di ba? Na paano yun? Parang matamis. Tapos, di ba, buti ba, champurado. Parang ganun yung, pero sa wala kang choice. Yun lang yung available. Parang you need to maximize kung anong meron. Ibig sabihin, pinatatag ka, bata ka pala, pinatatag ka na ng panahon. So sa business side, ano pa yung ibang nagpatibay sa maliban sa nag-side hustle ka? Ano pa yung ibang mga naisip mo during that time o tumatakbo sa isip mo na gusto mong pasukin balang araw? Before kasi nung elementary ako, gusto ko rin mag-artista. Yan. Pag-usapan natin. Yung pag-artista, I mean, sino nag-encourage sa'yo? May idol ka bang pinapanood? Kasi na elementary ako, nagkaroon ng audition sa school namin. Tapos, ni Boy Abunda. Oh, yeah. So, nung time na yun, sabi, pinupush ako ni mama na, mag-audition ka doon. Kasi, Baka pwede. Yan, baka pwede, baka magkaroon ng pero hindi rin na-push. Kasi, grabe po hiya ako. Mahiyain talaga ako. Okay. So, parang dating kaya sana. Kaso Kaya nga lang, sana. parang nagka-stage fright ka nung pipila na. Parang ganon. Ayun. So, hindi rin siya na-push. Ayun. Pero ngayon ba, I mean, close na ba yung pinto mo? Baka mamaya may nanonood sa ating producer dyan.
Hindi ko naman Kunin ka. hindi ko naman kina-close yung door, pero ang focus ko talaga is more on business. Tama naman. Kasi kumbaga dito ka magaling, ito yung pinangarap mo. At kailangan talaga maging hands-on ka. Kasi pag may negosyo ka, correct me if I'm wrong, para ka ng magulang nito eh. The clients is your children. Kumbaga may mga inquiry yan, hindi mo malalaman kung ano ka sila tatawag o kung ano man. You always gotta be there, di ba? Parang ganon. So kaya naintindihan ko na ito talaga yung pinaka-priority mo. Pero kung sakali lang... Pwede na naman may- side ano lang. Yan. Hindi Pwede naman full-time. tayong, yes. For example, digital film, digital, yung mga nasa online, di ba? Oo. Ganun yung mga... Meron din mga nag-aasa akin about sa commercial, ganyan. Ayun. Kaso nga lang yung sa oras Wala. lang yung problem. Pero kung sakali sa pelikula, pag-usapan natin or teleserye, ano yung kaya mong gawing role or willing kang gampanan, just in case? Sa tingin mo kaya mo? Tingin ko kaya ko naman lahat. Speaking of lahat, ano lang lang. Hindi, ibig ko sabihin, ano ba? Napag-aaralan naman. Kontrabida, gusto mo ba ikaw yung nang-aapi, ikaw yung inaapi, ano? Feeling ko ako na lang inaapi. Ang ganda ng inaapi, no? Parang Oo. hirap naman nun. Oo. Tapos ito, let's say for example, nagalingan sa yung producer, no? Sabi niya, Heart, ang galing mo. Dahil sa'yo, bibigyan kita ng magandang pabor. Pipili ka ngayon ng leading man na gusto mo makatambal. Sinong pipiliin mo at bakit? Oh. Piolo Pascual. Piolo, yan. Tapos pag halimbawa si Piolo, napili mo na, ano naisip mong genre na sa tingin mo bagay kayo? Action, comedy, drama? Gusto ko may drama na may kanta. Oo, sa musical. Oo, Musical. parang, Mahilig din kasi, ganyan. Mga Mahilig ganun, din no? kasi akong kumanta. Ayun. So speaking of mahilig kumanta, ano yung mga genre ng mga... Ayan, yung mga paano ba magmahal. Ayun, sige nga ma'am. Baka Uy! may one line tayo dyan. One line lang. I mean, hindi naman buo. Ito yung camera, Ma'am Heart. Pakinig lang natin sa mga viewers natin. Grabe, sampinto. Tapos Wala, kakanta. naiya ako. One line lang. Yung parang, paano bang Sige. magmahal? Go. Heto na naman ako, nag-aabang ng bago sa istorya ko. Paulit-ulit na lang. Okay na? Yun, di ba? Ang lupit, di ba? Napanood ko yung movie na yan with Sarah G, di ba? Tsaka Piolo Pascual. yung parang may sugat pata si Piolo dito nun eh. Tapos, di ba? Ang astig nun, no? Breakup playlist. Ayun, di ba? At syempre, sa mga viewers worldwide, huwag kayong aalis at makasama pa rin natin si Miss Heart Tolosa sa pagbabalik yan ng programang Kwento Mo Ang Bida, Gigo Live. At tayo po nagbabalik sa programang Kwento Mo Ang Bida. Ito po ang Gigo Live. Siyempre tuloy-tuloy pa rin po no, ang masayang kwentuhan with Miss Heart Tolosa, mga kaabante. Miss Heart, tuloy na natin ang usapan patungkol sa iyong matagumpay na aesthetic clinic. Paano mo ito na-establish? Paano mo ito nagawa? Ano ang kwento sa likod nito? Before aesthetic clinic, marami pa ako naging negosyo. First niyan is nung college pa lang ako, nagbe-bake ako ng cake. Wow! Oo. Yes. Ayun, nagsimula siya sa Graham Balls. Mm. Tinuloy Yun ko nga siya yung eh. dating sa yung high school ka pa. oo. Yeah, oo. And then, Graham Balls, Graham Cakes. And then, nag-aral ako mag-bake ng cake talaga. Mga wedding cake, mga christening cake. So, ayan, matagal ko rin siya naging business, parang 2 years din. Then, dumating sa point din na, as in, nag-boom talaga yung cake that time. So parang bake. Bake talaga. Bili ng And then deliver. Yes, was Ako din yung deliver. nagde-deliver, ganyan. Ma-customize siya. So after nung cake, nag-printing shop ako. Wow! So, sa madaling sabi, pag kumita ka pala sa isang negosyo, imbis Medyo na napagod i-spend- kasi ako doon. Imbis na i-spend mo siya or ubusin, iniisip mo pala kung saan mo siya itatanim. Kasi naisip mo kagad yung printing shop, di ba? O then, So ayan, kasama ko dito yung dad ko na nag-printing shop. Kami gumagawa ng mga t-shirt, tarpaulin printing, wow! mga invitations. Ayan. And then, nung time na yun, sinabay ko yung clothing line. Galing, ha? Oo. Kasi may printing na ako eh. So, parang kaya namin mag-design. relate naman, yeah. Oo. Kaya namin mag-design, mag-layout, and then mag-print na rin ng t-shirt. So dumating na rin sa time na nailagay ko siya sa mga malls. So nagkaroon ako ng 6 to 8 branches ng mga clothing line. Wow, 'di ba? Sa loob pa ng mall medyo pricey doon, 'di ba? Talagang medyo may tulog ka pag nahirapan ka, 'di ba? So talagang na-expand pa pala 'to. And doon na din yung biggest lesson ko. Kasi Na time na yun, nag-pandemic. so parang yung okay na sana na dumami na then 2020 hits. So Yes, ayun talaga. 2020 hits. So, Unti-unti. nag-lockdown. Oo. Nag-lockdown, then
tuloy pa rin yung bayad ng rent. So, Yun na masakit doon. Kasi ang dami mo nang nailagay eh. Oo. doon na nalugi ang negosyo. So, napag-decision ako ng i-stop yung clothing line. Nag-stop din yung printing shop kasi nag-close lahat. Oo nga eh. Tama. Wala rin naman kasing physical contact during the time or less. Di ba? Oo. So, ayun. Yun yung biggest downfall. Oo. So sa downfall na yan, syempre, masakit yan. Blood, sweat, and tears, including your dad, nakasali rin dun sa printing, di ba? Paano kayo nag-cope up during this time? Kasi yung pandemic, hindi lang naman yung 2020 o nag-extend pa to hanggang 2023 somehow na medyo nagpe-face mask pa, di ba? Paano yan? Ayun, naisip ko kung anong pwede kong gawin para may income pa rin kami. So naisip ko ibenta yung gamit namin sa printing shop. Okay. And then nagtayo ako ng milk tea shop. Yun naman, milk tea. Oo. During pandemic pa rin yung 2020. Kasi meron kaming isang lot na bakante na pwede ko siyang gamitin kahit hindi siya commercial. Pero yung time kasi na yun, more on food panda. Correct. Food. Yung mga, Oo, lang, delivery. yung mga delivery. Oo, delivery So, rider ang patok nun. Oo. Oo. Then? Ayun, nagtayo ako ng milk tea shop. Nag-boom naman din siya. Nakipag-collab ako sa iba-ibang organization, yan. And then, nung medyo umokay na ulit. Mga Bumalik 2023 yan, mga ganyan. 2021. 1 year na kagad. 2022, mga Yeah, ganyan. 2022. Patapos ng 2022, tama. Okay, then? Ayun na, medyo humihina na ako. Kasi nga, bumabalik na ulit sa normal. Kumbaga, hindi na ako hindi na ako na-orderan. Oo, ganyan. kasi parang naglalabasan na sila. Sinara ko ulit. Oo. Kung saan may pera, dun ka, naaamoy mo, parang wala na dito. Oo. Balik ka kung saan meron. Okay. Hindi, mag-breakdown talaga ako Oo. that time. Medyo na nagpahinga rin. Kasi parang magkasunod somehow eh. Kung baga akala mo ito na yung, yung magtutuloy, then may pagsubok na naman. Nagbalikan yung mga tao. Oo. And then ayun, sinara ko siya ulit. And then, doon ako na-down talaga. Sabi ko, umiiyak ako mag-isa. Kasi yung thoughts eh, kumbaga ano pang next? Parang halos nagawa mo na karamihan ng specialty mo, then all of a sudden may ganito pa. So paano mo inassess yung sarili mo during that time? Ayun, one time, pumunta kami sa isang establishment, isang building. And then meron kami nakitang bakante. Na ang lakas ng pakiramdam ko sa pwesto na yun. Parang na-vibe mo lang na parang... Na-vibe ko na, ay, para sa akin to. Oo. Ay, Tapos ganyan. kinausap mo yung admin agad. And then, oo. Pero that time, walang-wala ako. Kumbaga, Hindi mo alam saan kukunin? Hindi ko alam Parang, saan kukunin. Grabe, no? Tapang. Ang loob. Kinausap yung admin, di pa alam kung paano yung down o something like that. Then? Oo, kasi parang binulong sa akin ni Lord na, may something dito sa lugar na to, para sa'yo na to. Ayun, tinanong ko kung magkano yung rent, kinausap ko yung owner. Then, dun na ako umaksyon ko, saan ko kukuhanin yung, yung pang-open ko ulit ng business. So, naman dyan, doon naman sa milk tea shop ko, naibenta ko naman yung mga gamit. Ayun, yung napagbentahan ko noon, nagamit ko, panimula dito sa negosyo na to. Tinuloy ko yung milk tea shop, naging cafe siya. Wow! Doon sa pwesto Doon na yun. pwestong yun. Mas lumaki siya. Nagkaroon ng coffee, milk tea, ng mga food, mga sizzling, ganyan. So parang dating naging one-stop shop sa lahat ng mga shop. gustong magpag-chill, kumain, Oo. nandun na lahat. At saka meron ding videoke doon. Wow. Na habang kumakain ka, kumakanta. Pwede ha, oo. Ako din yung tinodo mo kumakanta na. doon. Tinodo mo na, oo. Nag-aral ako that time nag-aral ako ng barista. So ako rin yung barista. Ikaw din yung nasa nagtitimpla Ako ng rin kape. yung front. Oo. Oo. Nagbarista. Tapos ako rin yung kumakanta doon sa gabi. Galing, no? One cappuccino and one dinamuli with Janine Canyoso, please. Then? Ayun, nag-success naman din siya. Nag-success siya almost 1.5 year. And then, siya parang pero cafe. na-ROI mo na to, na-ROI mo na. Almost. Almost. Pwede na rin. Oo. Masakit pa rin. Kala, Almost, okay na. kasi nag-invest ka din eh. Parang ini-improve mo yung, Yes, oo. Sa yung una, cafe. oo. Nag-a-add kami ng mga services, ng mga kung ano yung pwede ma-add. Tapos, nagbukasan lahat. Nagkaroon ng mga bar sa tabi. Yung mga cafe bar, ganyan. Kasi yung cafe ko, meron na siyang, may inuman din, may chill din. Okay. Ganyan. So nagbukasan sila sa tabi ko, medyo humina. Oo, kasi parang nating, bago pa sila makakating sa'yo, nakapwesto na sila. Oo, malalaki. Di naman ako sobrang laki. By that time, na medyo na na napapansin ko na mahina, merong isang
pagkakataon na meron akong nakausap. Mahilig din kasi akong pumunta sa aesthetic clinic. Okay, okay. Ayun, nagpapa-slimming, facial, ganyan. Okay lang ba i-share ko to? Oh, yeah, oo. Oo. Then, nung pumunta ka sa mga iba't ibang clinics, ano nangyari? Na-inspire ka ba? O may nag-influence sa'yo? Oo, na-inspire ako. Mm. Na-inspire ako. At yung taong gumagawa sa akin, magaling siya dun sa ginagawa niya. And then, nagkukwentuhan kami. Tapos, natouch ako sa kanya kasi napaproud daw siya sa akin dahil, yan, may negosyo ko. Ba't ang galing ko doon? Na-inspire siya. So, sabi niya, one day, gusto din daw niya magkaroon ng business. Ganyan. Then, doon ako napaisip na sabi ko sa kanya, tulungan kita. Kasi dyan naman yung expertise ko eh. Magaling naman ako gumawa ng plano, ng business. For Pomondo, di ba? Mga ganyan. Mga ganyan. So, sabi ko, why not mag-start tayo ng business? Wow, okay. Then, So, ayan, nag-put up kami ng business. yun na yun. Hanggang And then, ngayon, magkasama pa rin kayo. Hindi na. Oo. Doon na nag-start yung Glow by Heart. Okay. So, baga parang habang siya may nag-jump cafe start. Yan, oo. Habang may cafe ako, nagbukas ako ng another business sa loob lang din ng area namin. Maliit lang siya, starting. And then, ayun, naging partner kami. And then, napag-decide din namin na after 6 months, parang napag-decide din namin na mag-separate na rin. Oo. Magkanya-kanya na rin kami ng negosyo. Kumbaga kasi at paano nakatayo na kayo, somehow yung glow, tapos siya, yung experience, yung built, or baka mas convenient sa kanya yung other way around, pwede sa lugar nila. Oo. Parang ganon. And that time, medyo humina na talaga yung cafe. So, doon ako nag-decide na i-ano na siya, Let go. let go na. Mhm. Pinag-pray ko talaga ng yun, halos gabi-gabi. Kung ano talaga yung plano ni Lord sa akin. Kasi yun nga, di ba sabi mo may will Yun of talaga Lord yung pinadala ka niya dun sa may pakatayo mo ng cafe. Pero baka yun yung kanyang reroute kung tawagin. Mag-cafe ka muna, tapos hanap ka ng tamang partner kasi magtatayo ka rin ng aesthetic clinic na parang yung ngayon nangyari, di ba? Ayun, pinag-pray ko kay Lord na sabi ko sa kanya, Lord, ayokong bitawan tong pwesto na to. Iba talaga yung pakiramdam ko dito. As in, sobrang talaga. Sa puso ko. Niiyak ko talaga siya, ayoko siyang bitawan. So, nag-isip ako ng paraan kung paano ko ulit magkakaroon ng funds para ilipat dito yung aesthetic clinic ko na nasa loob ng village. Maliit lang siya, 2 beds lang siya doon. So, yung cafe ko noon, malaki talaga siya. Nasa 80 to 100 square meter. So marami kang malalagay kung sakali. Oo. So, ayun, yun yung pinag-pray ko. And then, nailipat ko naman siya doon. Siya na yung naging Successfully. Glow by successfully. Ayun. Ayun, di ba? Doon na nagsimula nung si Glow by Heart ngayon, with the Lounge. paano naman na dumami yung mga, kumbaga, nagtiwala, yung network ng mga clients, kung tawagin natin. Paano nyo na-maintain, na-alagaan? Ano storya doon? Okay. Hinanda ko rin kasi yung sarili ko eh. Kasi, syempre, ibang na naman to. Ibang mundo na naman to. Iba sa cafe. Correct. Iba dito. So, sabi ko, para sa lahat naman kasi ng ginagawa ko, lagi ko ginagawa yung best ko. Andun talaga yung puso ko sa lahat ng ginagawa ko. Sabi ko, ganun din dito. Kung sino man yung mga client na papasok sa amin, talagang aalagaan namin. And then, pantay-pantay ang tingin namin sa mga client namin, na ma-accommodate din namin sila ng maayos, at ma-feel nila na welcome sila. Yun. Yun, di ba? Tapos right after that, kailan nyo na-feel na nag-word of mouth na sila na, Ayun na. ay, sasama na si ganito. Ayun na, ni-refer, unti-unti, unti-unti nagtitiwala na sila Oo. sa amin. Ayun, word of mouth, na nakakapag-invite sila, na-invite po ako nito, ganyan. Then, ayun, nakikilala na. Grabe, Unti-unti. di ba? And ano naman ang reaksyon ng yung family? Kasi talagang yun nga, di ba? Kasama ka nila mula noon, nung zero to hero yung nangyari sa'yo. Dahil sa pag-sumikap mo, nandito ka na ngayon. Kasi ilang bagyo din yung pinagdaanan mo. Ilang iyak din yun, di ba? Then all of a sudden, nandito ka pa rin standing tall and inspiring a lot of people. Ano sabi sa'yo ng family mo when it comes sa tagumpay? Very proud sila. And lagi nila ako nare-remind na huwag kang magbabago. Stay humble. Yung faith mo kay Lord, ayun talaga. Yes, yun ang hindi talaga mawawala. Kundi dahil sa kanila din, hindi ko rin to mapagtatagumpayan. Correct. They are Sila- your deepest wise, di Yes, ba? sila Oo. talaga ang wise ko. Gusto ko matupad yung mga pangarap namin. Correct.
Pero right now, no, alam ko marami ka pang gustong kumbaga magawa sa negosyo at sa pamilya mo din. As of the moment, ano yung pinaka nagawa mong kumbaga para sa family mo fulfilling or rewarding? Kumbaga, ano yung kumbaga na-treat mo na ba sila na natuwang na kumbaga magkakasama kayo? Kasi pag negosyante ka, busy ka na eh. So paano mo ano yung nagawa mo lang so far? Alam ko marami ka pang plano for them, pero so far ano yung nagawa mo na sa tingin mo super naging masaya sila at na feel mo contented ka dun sa success na nagawa mo because you shared it to them? Ayun, lumalabas kami. From Mga abroad, ganon? Hindi pa Dito abroad. ba? Dito pa naman, dito pa soon naman. yan, soon. Yeah. Ayan, family bonding. Ayun, quality time talaga Ayun, sa ang family. importante dyan. No? Yung tipong nakita mong nagtatawanan sila kasama mo, hindi nyo iniisip kung anong uulamin bukas, kompleto kayo, sagana, Yes, quality time. priceless, di ba? Talagang, Yes. talagang Yan naman wala- talagang hindi nawawala din sa akin. Hanggat maaari, binabalance ko yung work at saka yung family. Ayun, yun ang maganda dyan, di ba? Talagang pangmalakasan. So, right then and then, ngayon, ano pa yung mga gusto mong ma-achieve sa iyong negosyo o sa iba pang mga plano sa buhay? Future plans, yan. In the future, gusto ko rin talaga mag-expand. Mm. Like, pag handa na kami talaga, mag-a-accept na kami ng franchise kasi may mga nagpapakita na rin ng ano nila, na interested sila mag-franchise ng business. Wow. Yes, so sabi ko, hindi muna ako magja-jump sa ngayon kasi ano pa pinapalakas ko pa siya. Nangahawak mo talaga, di ba? Kasi Yes. mahirap naman na pakawalan mo na kagad. Hindi pa 100%, parang gano'n. Binibuild ko talaga yung credibility ng brand, saka yung trust ng mga client. Then, ayun, saka tayo magja-jump dun sa... Ayun. Kumbaga hindi the pa future. dalos-dalos. Kasi baka mamaya, I'm not saying na gano'n pero minsan kasi yung magbabranch, hindi nila makuha yung vision, mission mo kung ano man. Yes. Mawala yung quality, tapos yung brand dala. Yun ang mahirap, di ba? So talagang naging mabusisi ka para pag-isipang mabuti. Pero you're not closing the doors. Yes. Oo, kasi good sign yun eh. Na lumalapit sila, na interesado sila because they believe in you eh. They believe in the brand itself, di ba? Yun na pinaghirapan mong itaguyod, nagbubunga na sa ngayon. Yun ang the best dyan. Pag-usapan natin yung customer service after sales, sila kung tawagin. Kasi magandang pag-usapan to sa mga matagumpay na negosyante. Kasi kung matagumpay sila, ibig sabihin marunong talaga sila o magaling sila mag-handle no? ng mga inquiries o kung ano man. Cite as an example, ma'am, kung meron, kung wala, sabihin nyo sa akin kung anong gagawin nyo. If halimbawa lang merong mga concerns yung mga clients natin, paano nyo siya hinaharap or paano nyo ito minamanage sa madaling sabi? Okay. Sa clinic kasi namin, pantay-pantay yung touring namin sa mga client. And feel namin na welcome talaga sila. Very friendly kami sa kanila. And then, Approachable, parang ganyan. yes. Yeah, oo. And very affordable din yung mga services na ino-offer namin. And then, So pagka ganon, for example, meron silang concern. Like for example, ma'am, kung ano man, hindi ko kasi alam, halimbawa lang, or for example, ma'am, baka tinatanong na, pwedeng, may assessment po kasi. Oo. So, pagpasok pa lang nila sa clinic, ina-assess muna namin sila kung ano yung goal nila, ano yung gusto nila ma-enhance sa sarili nila. Like, for example, gusto nilang pumayat. Yan, oo. Ayan, maraming gustong pumayat or sa underarm, gusto nila mapa-whitening. Ayun, binibigyan namin sila ng treatment na bagay sa kanila. Ayun, Kumbaga, tama. kino-customize namin. For example, kung gusto niyo pumayat ni client, binibigyan namin siya ng program. And then, hindi lang doon natatapos. Talagang ginaguide namin sila along the way. Na parang na rin, right after that, may update Pinupush, pa. yes, nyo pinupush pa. namin sila na hindi lang nila asahan tong treatments na to kasi kung yung lifestyle naman nila is kain din sila ng kain. Oo, correct, no? Also, binomotivate ko rin sila na, ma'am, pwede ka rin po mag-gym. For example, ayun, meron din ako naging ka-tie up na gym. So, Para maging, kumbaga, pwedeng doon naman yung physical galaw-galaw. Oo. pinag-combine ko talaga si Fit and Glow. So, ayun ang naging program sa madaling sabi. Program diba? sa kanila. Ang galing, no? Isipin mo, di ba? Tama naman, may point naman si ma'am. Kasi for example, ikaw ano tawag doon? RF ka ulit na. Tapos sopaw ka naman ng sopaw. Pag after kakain. Wala din. No? correct. So, diba? ini-inform talaga namin sila sa mga possible mangyari. Oo.
Ganyan. Very well said, di ba? Isipin mo yung gano'n, yung tipong hindi ka lang matagumpay, meron ka pang concern o pagmamahal sa mga clients mo. You Kasi treat gusto them ko as talaga family. yung visible result. Mm. Yun talaga ang goal namin. Hindi yung basta pumunta lang sila Hindi tapos lang. bahala na right after, di ba? Yes. Yun ang maganda dyan. Kumbaga kaya sila bumabalik because they feel welcomed, they feel at home, di ba? Parang ganun. Tapos ang dali nyo pang ma-reach. Yes. Yun ang the best dyan. Oo. So, Miss Hart, ito po yung camera. Ano mabibigay mong advice sa mga kababayan natin, most especially women, no? Na maging matagumpay din kagaya mo. Ano mabibigay mong payo sa kanila? Ayun, sa mga gustong mag-start na negosyo, katulad ko, huwag kayong matakot magsimula. Mm-hmm. Walang perfect plan, walang perfect timing. Basta may pangarap ka, may dahilan ka, magsimula ka. At yung faith kay Lord, yan ang huwag mawawala. At dapat, para mag-success ang negosyo, kailangan tunay tayo nagmamalasakit sa mga sineserbisyohan natin. And then, gawin lang natin yung mga bagay din na ikalulugod ng Panginoon para lalo tayo i-bless sa negosyo natin along the way. Very well said. Palakpakan natin si Miss Hart Tolosa, mga kaabante. Pag naririnig ko siya, no, parang mamahalin niyang magsalita. Parang hindi niya napagdaanan yung powdered milk. Hanggang ngayon, sir, naman kaya kong kainin yun. Totoo ba? Oo naman. Kasi ang social niya, no? Oo, nakain na to you eh. Nakakatawa si Miss Hart kami. Talagang yung in-improve din niya talaga niya yung overall sa kanyang sarili, well-being, nakaka-inspire sobra na, kumbaga baka ngayon, kumakain kayo ng powdered milk, balang araw, pwede rin akong maging heart, Miss Hart, di ba? Kasi napagdaanan niya to, na-conquer niya, nalampasan, then right now, tingnan niyo naman, di ba? Sampinto, yun ang levelan. Oo. Siyempre, sa mga viewers worldwide, kapit lang kayo kasi makasama pa rin natin si Miss Hart sa pagbabalik yan ng programa Kwento Mo ang Bida. Ito po ang Jigo Live. At tayo po nagbabalik sa programa Kwento Mo ang Bida, Jigo Live. At syempre tayo sa inaabangang segment, no? Na Atras Abante with our takot cards, mga kaabante. Di ba? Kaya tinawag na takot cards kasi may mga katanungan dito minsan na ina-avoid natin o kinatatakutan natin. So, ang mangyayari dito ay malalaman natin kung ang ating guest ba na si Miss Hart ay aatras o aabante. So, ipapasa ko na po ang card at mamimili na po si Miss Hart ng kanyang unang card na pipiliin. Then basahin nyo po silently. Let me know kung kaya mo, sabihin nyo lang po abante. Kung hindi, atras. Ayan, o, di ba? Sa late night show, kailangan may mga games talaga yan. Ayan, may napili na kaya si Miss Hart? Pwede bang Atras? Atras? Sige, next. Okay. Okay. Pag di kaya atras, sige, pili. Hello. Mukhang atras sige. Oh my God. Wala, baka mahirap yung mga napili. Sige. Wait lang. Sige. Yung komportable ka, yung kaya mo ma'am sagutin, yun lang naman. Okay. Ayan, kaya, abante yan? Hello, wait lang. Hindi kinaya takot cards. Ayan, meron pa. Sige. Oh my gosh. Ayan. Nakakaano to Parang dito ako Atras. Oh my. Ito na lang. Ayan, tignan natin. Sige. Umabante. Okay? Oh my gosh, wait lang. Ganun ba kaanghang yung mga katanungan? Mukhang matindi Oo. Ayan. Ito. Sige. Piliin na natin. Okay? Ayan, meron siyang inabanting tanong. Okay. Ang kanyang inabanting katanungan, ano ang isang pagkakamali mo na hirap kang patawarin ang iyong sarili? Yung kaya mo lang i-share, mama. Ano lang naman, di ba? Yeah, ikaw bahala. Pagkakamali ko sa sarili ko yung
binibilitil ko yung sarili ko, yung minamalit ko yung sarili ko. Yung parang feeling Time mo, na yun. hindi mo kaya yung isang Oo, bagay. hindi ko kaya yung isang bagay. Or hanggang dyan ka lang. Yes. Ina-underestimate mo yung kapasidad mo. Yun, yung time na yun. Sabi ko, hindi ko na uulitin yung traits na yun. So, yun talaga. Correct. Kasi ma'am, you're woman on top ngayon, di ba? Talagang grabe. Kayang-kaya nyo itaguyod ang iyong sarili at ang iyong pamilya with your strength and power, sa madaling sabi. Last na ma'am, baka meron ka pa. Kaya dyan, okay? Last, okay? Okay. Ayan, abangan natin. Oh. Hindi, nag-iingat lang naman si Miss Hart kasi baka mamaya may tanong dyan na may ma-brought up. Di ba? Mahirap na. Ayan, baka may mapili ka pang isa. Sige, ito. Yan. Itong una. Alright, ano to? Okay, napakaganda namang inabanting ang tanong, no? Miss Hart, ano ang prinsipyo o paniniwala mo na sa tingin mo ay hindi magbabago? Ang in-instill ko talaga sa aking puso at isip ay always be grateful. Mm. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng tao. Mm. Always be grateful. Kasi pag grateful ka, lahat ng positive mangyayari sa buhay mo eh. Mm. Ayun. In your case, dahil grateful ka, ganun nga yung nangyari. Binigay sa'yo ng Diyos at the right time at the right moment, di ba? Yes. Tiwala lang talaga sa Lord, sa Panginoon. Dahil malayo yung mararating mo pag binigay mo yung tiwala mo sa Kanya. Correct. Dadaling ka talaga niya sa mga lugar na hindi mo aakalain. Mm. Ayun. Just be grateful. Ang galing, di ba? So speaking of which, follow up ko na lang din. No? Gaano ka-importante yung ating faith o pananampalataya sa Panginoon, lalo na kapag tayo kumbaga lumalaban sa buhay, kasi minsan naalala lang natin yung si Lord, no? Kapag tayo ay down, tayo may problema. In your case, kanina mo pa siya binabanggit, feeling ko all throughout ang lakas ng faith mo. Gaano to ka-importante, Miss Hart, para lang sa ibang mga viewers natin? Sobrang importante. Kasi dadating talaga sa time na hindi mo makukuha yung suporta or yung sa ibang tao or sa malapit sa'yo, kahit sa pamilya mo minsan. Talagang kay Lord ka lang kakapit. At makakayanan mo lahat ng mga dadating sa buhay mo. Grabe, no? Habang sinasabi ni Miss Hart yun, para nagpa-flashback sa kanya yung mga hardships niya na akala niya hindi niya malalampasan. Yes. But with her faith, grabe. Tignan mo naman, di ba? Talaga napakamatagumpay ni Miss Hart Tolosa ngayon sa larangan, no? Ng aesthetic clinic scene, di ba? Pagandahan, beauty industry kung natawagin, di ba? Talagang isang competitive industry, pero talagang with your talent at the same time yung pag-care sa mga kababayan natin na nagiging clients mo, talagang dinala ka nito kung nasan ka man ngayon. Yes, yan talaga din yung naging goal ko, na matulungan yung mga kababaihan na makita nila yung ganda nila. Yung maibalik din yung confidence nila sa sarili nila. Ayun. Very well said. So, ma'am, ito konting game lang ulit bago ka mag-promote, no? Meron akong papapuntahin dito na mga nagagwapuang mga lalaki. Tapos, pag-suggest ka kung paano pa sila popogi. Parang ganyan. Kaya ba yun? Parang dapat sa'yo, ganito. Ganyan. Sige. Pakusokin natin si Direk Maiton. Direk Maiton, isang malupit dyan. Professional, malupit to si Ma'am Hart. Ang tawag doon? Esthetician po. Esthetician. Di ba? Tingnan natin, Maiton, kung ano pa pwedeng improve. Kasi itong si Maiton, kaya in-example ko, kamukha niya si Ding Dong Dantes noong 1995. Nung sa TGIS pa. Yan. Sige, pakita lang. Kasi para lang may sample ma-relate. Dito ka. Tignan niya yung face mo. Tapos, sasabihin ni Ma'am Hart kung paano pa ikaw gagwapo lalo. Dito. Dito. Ayan. Sige. Tapos tignan mo si Ma'am. Ayan. Paano pa siya popogi? Ayan. Kasi may itsura na eh. Oo nga, may itsura na siya. No? Paano ang suggestion niyo dyan, Ma'am? So, nakikita ko sa kanya is medyo dry din yung skin niya. So, maganda makapag-facial ka din. Okay. And then, medyo chubby cheeks. So, pwede tayo mag-contour. So, paano po yung contour na yan? I mean, tatanggalin Pwede mo po yung buccal fat? Ano? Ay, mga na lang tayo. Mga non-invasive lang muna tayo. Okay. So, Pero, I mean, sa contour, kaya yan. yes, pwede po tayo mag-mesolipo sa kanya. At saka RF contour, HIFU. Sa face? Yes po, sa face. Then, yung magiging outcome nito is a Ding Dong Dantes 2025 na. Mas magko-contour yung face niya. Sharp. Yes. Wow.
Di ba? Ayun, mas Talagang, ma-enhance yung kagwapuhan niya. ayun, no. Sa ilong, kasi parang perfect na eh. Okay na, no? Pwede, okay na. Okay na, yun dito Oo. lang. Mm-mm. Ayun, di ba? Face Gato, lang. gagwapo panalo si Minsan, nag-visit ka Oo. Hindi, sa ngayon, marami na rin lalaki talaga na nag-aalaga ng sarili nila. Ayun. Yun yung no. nakakatuwa. Palakpakan natin si Direk Maito. May isa pa? Sino gusto magpa-sample? Baka malaman kung paano. Sino yan? Seb, balik ka Seb. Pakita ka dito. Si Seb naman ano to? Zanjo Marudo naman to. Kaso medyo nung sige, bata sige. pa si Zanjo. Sige. Zanjo. Ayan o. Parang challenging yung Oo, ano to, yan, di ba? Oo, baka malaman kung anong mga service, di ba? Ayan, ito. Oh, malapit to. Aljur pala, sorry. Aljur nung elementary. Ayan, okay. Oh. Ayan. Ano pong masasuggest nyo kay Seb? Feeling ko ang unang gagawin natin ay mag-pray muna tayo. Hindi, joke lang. Joke. Siyempre, mag-pray tayo na kung paano natin ma-enhance yan ng, ano, Safely. diba? Yeah, Ng safely. oh, correct. So, napansin ko sa kanya na meron siya mga pitted scars. So, pwede natin siyang i-laser. Uy, oo, so magiging smooth. Yes, Oh, para okay. maging smooth yung face niya. And then, likewise kay Sir, na pwede natin siya i-contour. Dahil medyo round yung face niya. Tapos pa nag-contour yun na, parang mas magiging manly. Yes, mas Ayun. magiging manly. Game ka ba sa ganong procedure? Mga Sa- Alden Richard. Ayan, no? Di ba? Hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Ang ganda, may dimple pa siya. eh. Ayun. Palakpakan natin. Thank you, Seb. Grabe. Talagang nga nabigyan ng hope, no? Pero pati mga lalaki ngayon kailangan maging ano rin, Ay, no? oo, syempre. Bibisita na rin ako dyan mga next week para Richard Gutierrez naman ang Yes. dating natin. Miss Hart, ito na po yung camera. And batiin nyo lahat gusto nyo batiin, pasalamatan. Go ahead, the floor is yours, ma'am. Kayo pong bahala dyan. Okay, ini-invite ko po ang lahat, no? Yeah, ini-invite ko po kayong lahat na bumisita sa Glow by Heart Beauty Lounge. We are located at Unit 203, Lexicor Building, Almansa 1, Las Piñas City. Malapit lang po kami sa SM South Mall, Las Piñas. So, madali lang din ang pumahanap dahil nasa highway lang po. Pwede nyo rin po i-visit ang page namin, Glow by Heart Beauty Lounge Main. And then, meron din po kaming IG, Instagram, TikTok, ayun po. So, ang mga services po na in-offer namin ay mga premium facial, like Hydra Facial, Anti-Acne Facial, Ultimate Facial, mga body contouring, slimming treatments, whitening treatments, laser treatments, mga underarm whitening treatments. Ayan. So, marami pa kaming ino-offer sa aming clinic. And then, gusto ko lang pong batiin yung aking daddy na nanonood. Sige po. Daddy Rick, thank you so much sa lahat ng aral na in-instill mo sa akin. At sa mama ko po, tutuparin ko lahat ng pangarap natin. Ayun. And then sa pamilya ko po, sa ate ko, at sa mga anak ko po, ayan. Mahal na mahal ko po kayo. Thank you so much. Ayun, di ba? Talaga naman. At syempre, pasalamatan din natin si Miss Lalaine ng La Visual, no? Talaga, hindi ko sinasabing nandito si ma'am, pero baka. Oh, well, Miss Lalaine, maraming thank you. salamat. Sige, go ahead ma'am. Baka may nakalimutan pa po kayo. Ayun, gusto ko rin din po magpasalamat sa La Visual Corp. Kay Ma'am Lalaine, thank you so much sa pagtulong sa mga katulad ko po na nagsisimula pa lang sa negosyo. God bless po sa inyo lahat. Ayun, syempre, Ma'am Heart Tolosa ng Glow, no? Glow by Heart. Glow by Heart. Grabe, Yes. oo. Glow by Heart Aesthetic talaga naman. Supportan natin yan sa Las Piñas at wala namang masama to embrace changes kasi minsan yun yung bagay na magpo-push natin to another level. We need to innovate, no? Ang ating sarili. Oo, yun ang maganda dyan. So thank you kay Miss Hart na talaga namang may heart, no? Sa Thank ating you mga din po. kababayan. Thank you for visiting us. Napakalayo po Thank you ninyo, so pero much din po thank you sa sa time. pinaunlakan niyo po ako dito sa inyo. Yes, and this will not be the last, ma'am. Pag nag-iba kami ng set, for example, naging ano na to, yung may couch na, brown table, invite namin kayo ulit. Okay? Thank you po. Thank you so Alright. much po, Sir Yes, Digo. yes. Thank you so much, Miss Hart Tolosa. Palakpakan natin mga kaabante. Thank At ako po yung lingkod na nag-iisang tigasing tagapagtanong, your Universal TV host, Jigo Postolero, para sa programang Kwento Mo ang Bida. Ito po ang Jigo Lahat.